Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Happy weekend po sa inyo at sana ay maayos nyong ini-spend ang inyong mga weekends ngayon. Dito sa Dubai ngayon, may alert warning ang gobyerno dahil sa maulan na panahon hanggang bukas. So sa mga nasa Dubai, mag-ingat po tayo lalong-lalo na kung tayo nagmamaneho sa labas dahil medyo maulan ngayon at hindi maganda yung panahon. Well anyway, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang kasambahay na naman. Pero itong kasambahay na ito, ibang-iba yung ginawa niya dun sa napabalitang kasambahay dati na si LV Vergara. Kung si LV Vergara ang kasambahay na kung saan ay minamaltrato siya ng kanyang mga amo, dito sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay yung ginawa na isang karumal-dumal na krimen na ginawa ng isang kasambahay sa mag-asawang seniors. Nangyari ang krimen na ito sa barangay E. Rodriguez, Cubao, Quezon City. So ang dalawang seniors na biktima ay sina Jose Ong, 80 years old, at si Elizabeth Ong, 77 years old. At ang sinasabing suspect sa krimen na ito ay ang kanilang kasambahay na si Marilyn Pandita, 48 years old na taga Mindanao. Stay-in na kasambahay itong si Marilyn dito sa mag-asawang seniors na ito. Itong mag-asawang seniors ay sinasabing may nag-iisang anak na babae na naninirahan na ngayon sa Amerika. So ayon nga dun sa interview sa anak nitong mga biktima, sinasabi niya na halos araw-araw, madalas daw ay nagkakaroon sila ng video call na kung saan tinatawagan nga niya itong mga magulang niya sa Pilipinas. Pero nung gabing daw yon ay hindi niya makontak ang kanyang mga magulang. So ang ginawa niya, tinawagan niya yung isang kaanak niya para pakiusapan na kung pwede, puntahan yung bahay ng kanyang mga magulang para alamin kung bakit hindi nasasagot yung mga tawag niya. But before that, ang nangyari pala, napansin na rin ng mga kapitbahay nitong mag-asawa na may sunog na nangyayari dun mismo sa bahay nitong mga biktima. So nung rumesponde sila, dahil nga may sunog dito sa bahay na ito, yung mga rumesponde, ang una nilang nakita ay yung mga duguang katawan nitong dalawang seniors. At nakita rin nila na andoon yung kasambahay na si Marilyn na may nakahanda ng maleta. Kumbaga, parang nasa akto na, napaalis na ito. So makikita natin dito sa video na ito ang tangkang pagtakas di umano ng kasambahay. Pero napigilan siya ng mga rumesponde at sinabi nga na i-turn over siya sa barangay hall para doon alamin ang buong katotohanan. At makikita rin natin dito sa video na nung nasa barangay hall na itong kasambahay, tumangka pa itong tumakas ulit. Makikita rin dito sa video na tumatakbo palabas ng barangay hall itong kasambahay. At sinasabi nga na nakapaan na lang ito. Talagang desidido siyang tumakas. Nung una kasi, nung dinampot na itong kasambahay para dalhin nga doon sa barangay hall, dinideny niya na siya yung may gawa ng krimen. Ayon nga sa kanya, hindi daw niya kayang gawin yung ganong klaseng krimen. Pero later on, sa pag-iimbestiga ng ating kapulisan, umamin na rin itong kasambahay na siya nga ang may gawa ng krimen. Ma'am, comment lang po. Totoo po ba? Ma'am, comment lang ma'am para fair. Ma'am, totoo po ba yun? Atras. Bakit ma'am merong ano? Ma'am, bakit po merong maleta? Ano po yun? Para saan po yung maleta ma'am? Hindi sa akin yan, sir. Business yan. Ma'am, ginawa niyo po ba? May ginawa po ba kayo doon? Wala, sir. Wala akong ginagawa, sir. Opo. Depensahan niyo po ma'am. Yan, sir. Depensahan niyo ma'am sarili niyo para fair po yung report. Kahit ano, sir, ang ginagawa niyo sa akin, wala akong ginagawa na masama. Hindi po May sinunog po kayo ma'am? May sinunog kayo ma'am? May sinunog kayo? Tanong pa, dali. Tanong. Ma'am, ano pa po? Depensahan niyo po yung sarili niyo ma'am. Wala akong ginagawa. Yun ang sinasabi ko, sir, na wala akong ginagawa. Bakit kayo may maleta ma'am? Prepared na daw kayo umalis? Hindi. Kasi tinitipon ko yung mga gamit ko. Nagnakaw po ba kayo ma'am? Hindi, Hindi sir. kayo nagnakaw? Hindi ako nagnakaw, sir. Ilang beses mo ba yun? Isang beses lang o maraming beses? Tatlo, ma'am. Tatlo sila. Na, Pinukpok ko sa ulo. ano mo nagawa yun, tingin mo? Sa galit ko lang, ma'am. Punong-puno talaga ako na hindi ko na kayang, hindi ko na matanggap yung mga ginagawa nila sa akin. Blackout na ako. Punong ginagawa ko na wala talaga ako sa isip ko. Nakita rin doon sa loob ng kanyang maleta na may nakatagong ice pick na sinasabing isa sa mga armas na ginamit sa pagpaslang dito sa mag-asawang seniors. And at the same time, nakitaan din doon na may pera na nagkakahalaga ng 119,000 pesos. So, ibig sabihin, yung sinasabi niya na kaya niya nagawa yung krimen ay dahil sa minamaltrato siya
at madalas siyang pinagsasalitaan ng hindi maganda ng mag-asawa, ay nagiging kaduda-duda na. Dahil kung talagang yun ang intensyon, kaya niya nagawa yung krimen, ay dapat hindi niya na ito ninakawan. Kaso nga nakita nga doon yung pera, pati na rin yung ice pick. So ayon na sa kwento ng kasambahay, ang ginawa daw niya, nung mga alas 5 daw ng hapon, pagkatapos daw maligo, nung senior na babae, pagkalabas niya sa banyo, ay hinampas daw nito sa ulo ng 2 hanggang 3 beses. At pagkatapos daw noon, pinuntahan niya yung among lalaki. At kunwari ay pinagsibihan niya muna ito ng makakain. Nang makatapos na daw na kumain yung senior na lalaki at naupo na ito para magpahinga, dito niya na ginawa yung krimen. Hinampas niya rin sa ulo ng 2 hanggang 3 beses yung kanyang among lalaki. At para maitago niya yung krimen, naisipan niya na sunugin yung bahay. Ang kaso nga lang, hindi pa siya nakakalabas, ay napansin na ng mga kapitbahay na may nagliliyab sa bahay na yon, kung kaya agad silang tumawag ng saklolo at ng mga bombero. So bago pa nakatakas yung kasambahay, naabutan siya doon ng mga rumesponde. Nakakakilabot yung ginawa niya. 2 matatandang mag-asawa ang pinaslang niya. At hindi lang yon. Kumbaga, nung makita kasi daw niya na gumagalaw pa yung matandang lalaki, ay binalikan pa niya ito at pinagsasaksak ng ice pick. So kung isipin natin, parang wala na sa katinuan itong suspect nung ginawa niya yung mga krimen. Kasi sa palagay ko naman, walang matinong tao ay walang kakayahang gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen. Ngayon, kung totoo sana yung sinasabi niya na madalas siyang pinagsasabihan ng masasakit na mga salita, pwede naman kasi siyang umalis at hindi niya na kailangan pang pagnakawan at patayin yung mga biktima. Nakakalungkot isipin at nakakaawa yung mga biktima. Kumbaga, sa edad nila, imposible na kaya pa nilang lumaban. Lalong-lalo na, senior citizens, 80 years old and 77 years old na sila. Hindi na naawa yung kasambahay sa mga biktima. Hindi na lang niya hinayaan na i-enjoy ng mag-asawa ang few remaining years nila na meron sila sa mundong ito. Instead, pinaikli pa niya yung buhay ng mag-asawa. Kasi kahit pa gaano man kasakit yung mga salita na natatanggap niya dito sa mag-asawang ito, wala pa rin siyang karapatan na patayin ang mga biktima. Marami siyang pwedeng gawin. Unang-una, pwede siyang magsuplong sa barangay captain nila o kung sino man sa kapitbahay niya na tulungan siya. Kung totoo man na minamaltrato siya at pinagsasalitaan siya ng hindi maganda. And at the same time, kayang-kanyang tumakas sa bahay na yun. Dahil wala namang security guard at puros matatanda na yung mga amo niya. Ang intensyon talaga niya doon ay pagnakawan yung mga biktima. Dahil nakita nga yung pera sa kanyang maleta. Nakitaan din ng plane ticket yung kasambahay na nakatago sa kanyang maleta. At dahil nga dito, sinampahan ng kaso ang kasambahay. 2 kasong isinampa sa kanya. Robbery with homicide at arson. Kaya lesson din ito sa atin, lalong-lalo na kung meron tayong mga matatandang miyembro ng ating mga pamilya na kung saan ay iniiwan natin sila sa pangangalaga ng ibang tao, lalong-lalo na ng mga caregivers or ng mga kasambahay. Hindi ibig sabihin na lahat ng kasambahay o mga caregivers ay dapat nating pag-ingatan. Pero mahalaga rin sa parte natin na yung mga kukunin natin ay kahit papano na-background check natin o di kaya mas maganda kung kilala natin kung taga saan siya, kung sino yung pamilya niya, bago natin ipagkatiwala yung mga mahal natin sa buhay. Dahil hindi natin alam kung ano yung nasa isip nila. Hindi natin masasabi kung ano mga pwede nilang gawin. Lalong-lalo na pagdating sa kagipitan, lalong-lalo na sa pangangailangan ng pera. Maraming mabubuting kasambahay. Yun nga lang sa mga ganitong insidente kasi nadadamay yung mabubuti. Kumbaga, ang ginawang mali nitong kasambahay na ito, kahit papano, nadudungisan niya yung pangalan ng maraming matitinong kasambahay. Kaya dapat lang din na maparusahan itong kasambahay na ito. Nang sa gayon, hindi lang sa para hindi siya tularan, kung hindi para mag-serve din ito as warning na ang anumang krimen ay dapat na pinagbabayaran. At itong krimen na ginawa ng kasambahay na ito na si Marlene Pandita, sa palagay ko, ito ay isang premeditated murder din. Kumbaga, pinlano niya na ito. At hindi ito nangyari dahil sinasabing nasiraan siya ng bait, or di kaya ay sinaniban siya, or whatever psychological trauma na meron siya. Kung hindi, talagang ginawa niya ito dahil ang intensyon talaga niya ay pagnakawan yung mag-asawa. So sa pamamagitan ng video na ito, sana maging aware din tayo na kung meron man tayo mga mahal sa buhay na hindi natin kayang bantayan or alagaan, siguraduhin natin na yung magbibigay sa kanila ng pangangalaga ay mga tao mapagkakatiwalaan natin. And this is all for now mga kaibigan. Enjoy your weekend. Have a blessed Sunday tomorrow. Ingat po kayo lagi and God bless.